Sa nangyari ay biglang nanghina na ang buong katawan ni Talia na para bang anumang oras ay mahihimatay na siya. Nasa proseso pa rin ng kanyang isipan, natanggapin na nagawa siyang mapaikot ni Eleanor sa kanyang palad. Napaniwala siya nito sa lahat ng kanyang pagpapanggap na diniig pa ang isang magaling na aktres sa pag-acting niya. Hindi niya maatim na nagawa niyang magtiwala sa ginang. Sa kabila ng kasamaan ng ugali nito sa pag-aakala na may pag-asa pa itong magbago, yung mga ginawa nito sa kanyang mga magulang noon, hindi yon ang naging basehan niya dahil matagal naman na yung nangyari. Literal na masamang damo pala talaga ang kanyang biyanan na kahit matuyo, pagsibol at panibago nitong pagtubo, ayun pa rin ang kanyang katauhan. Nagpalit lang ng dahon, pero ang ugat, yun pa rin. Hindi napalitan. Huwad, ipinagtanggol niya rin ito sa kanyang ina na si Althea na nagsasabi pala ng totoo. Kung naniwala lang sana siya dito, hindi sana masyadong masakit ang pinagdaraanan niya ng mga sandaling yon dahil nagawa siya nitong maloko. Aaminin niya, sa loob ng mga buwang nakalipas na kanilang pagsasama ay nagawa niyang pahalagahan at mahalin ng babae na parang kanyang tunay na ina. Ganon siya na-attach, hindi sana parang sinaksak na hindi mabilang na punyal ang kanyang dibdib nang dahil sa tiwalang ibinigay niya kay Eleanor, na nasayang lang pala. Narinig mo sinabi ko, Talia, hindi ka naman siguro bingi, hindi ba? Nangilid ng kanyang mga luha dahil pakiramdam niya ay pinagtaksilan siya ng ginang at ginawang katawa-tawa. Nang magkaroon ng pagkakataon si Talia, ay mabilis na siyang tumakbo patungo ng kanilang silid at nilak sa loob noon ng kanyang sarili. Narinig pa niyang malakas na pagwawala ni Eleanor sa sala. Paulit-ulit itong sumisigaw. Hindi naman din siya nito hinabol, gaya ng inaasahan ni Talia. Hinayaan lang siya nitong magkulong sa loob ng silid. Anong kalokohan niya to? Totoo bang mga sinabi niya? I was deceived. Yes, Talia, nautukan ni Eleanor na yon. Namalisbis na ang kanyang mga luha, nagpanik na rin ang buo niyang sistema, hindi na makapag-isipan ng tama. Pakiramdam niya hindi siya safe, lalo na't wala doon ang kanyang asawang si Limbert. Animoy nauupos na kandilang kanyang hininga. Yung pakiramdam na parang maubusan ng oxygen ang kanyang katawan. Habang umiiyak ay inayos niyang sarili upang ipakita kung gaano siya katatag. Hindi siya pwedeng maging mahina. Hindi pwedeng magpapagupo at magpapaapi na lang siya lalo pa sa kalagayan niya ngayon. Kailangan niya mag-isip ng tama. Kailangan niyang makaalis sa lugar na yon nang hindi nalalaman ng biyanan. Hindi siya pwedeng magtagal dito. Baka mamaya tuluyan na talaga itong mabaliw at kung ano pang mangyari sa kanilang dalawa ng batang pinagbubuntis niya. Kung kaduwagan ng paglayo, taas no nga aminin niyang duwag siya. At least pinili niyang kaligtasan nilang dalawa. Mag-isip ka, Talia. Umalis ka na muna. Saka mo na sabihin kay Limbert ang lahat. Sa ngayon, umalis ka na muna. Bulong niya sa kanyang sarili na kailangan niyang malakas sa sambitin upang pumasok sa kanyang isipan ang sinabi. Nagkulong si Talia sa loob ng silid hanggang sumapit ang hapunan ng araw niyon. Natatakot siyang lumabas. Dinalan siya ng isa sa mga maid sa loob ng silid ng pagkain ngunit hindi niya yun ginalaw. Natatakot siya na baka may lason. Natatakot siya na baka may kung anong nilagay ang biyanan. Kahit pa mismo sinabi ng maid na malinis yun at siya mismo naghanda. Nawalan siya ng tiwala sa lahat ng kanilang mga kasama sa bahay. Ganun ang trust issue niya. Nawasak sa lahat nang nakapaligid sa kanya ng dahil kay Eleanor. Ang tingin niya sa lahat ng nandun ay kaaway niya. Nasaan na siya? Tanong niya sa maid nila na kinakitaan niya ng awang mga mata. Kailangan niyang alamin kung anong ginagawa ni Eleanor. Tulog na ba? Nasa kwarto niya? Puno ng pag-asang tanong na gano'n na nga sanang nangyari. Nasa sala po, Mrs. Mondragon. Binabantayan kayo dahil baka raw umalis ka. O hindi kaya'y tumakas at magsumbong. Noon niya naisip na naiwan niya nga pala ang kanyang phone sa sofa. Malamang inakita na rin yun ni Eleanor. Muli pang naging balisa si Talia, hindi na malaman ang gagawin. Memorize ng mga number ng mahalagang tao sa kanya. Ganun pa katalas ang memory niya at pwede niyang magawa ng paraan na makitawag kung gugustuhin niya. Gusto niyang tawagan ng mga magulang, ngunit nasa laot pang mga to kasama ang Tito Kenji at Tita Britney nila. At paniguradong wala rin naman silang signal doon. Ang mga kapatid naman niya, baka maging kriminal sila lalo na si Dos, kung silang guguluhin niya at pagsusumbungan. Si Uno naman ay walang magagawa dahil nasa ibang bansa nakatira. Sa panahong yon, mag-isa lang siya na kailangan resolbahin ng kanilang problema. Siya lang ang tutulong sa sarili. Pinainom na siya ni Janice ng pampakalma.
at the same time ay pangpatulog, Mrs. Mondragon? Siguro po, umalis na muna kayo dito dahil nakakatakot si Madam. May katabi siyang kutsilyo, parang handang pumatay anumang oras. Ano? Halos sumayaw pa ang buong katawan ni Talia sa takot. Sa bagay ni ipinalam sa kanya ng maid. Hindi naman to magsisinungaling upang takutin siya. Ano naman ang makukuha nito kung ganun nga ang gagawin niya? Wala naman. Sige po, lalabas na po muna ako. Hinablot ni Talia ang kanyang maid sa isang kamay. Puno ng pagsusumamong kanyang mga mata na humihingi sa kanya ng tulong. Nahulaan naman yun ng maid, nakabado na rin sa kanilang sitwasyon. Isang maling hakbang nila, baka merong mapahamak agad sa kanila. Yun din ang iniiwasan nila. Ilang beses pa nga nilang pinapanalangin na sana umuwi na si Limbert nang makita nito kung ano ang kagaguhang ginagawa ng kanyang sariling ina sa kanyang asawa. Help me. Halos lang bulong yon gamit ang paus na tinig. Tulungan mo kong makalabas. Kailangan kong umalis. Hinawakan na rin ng maid ang kanyang kamay at marahang tumango. Nakita ni Talia ang determinasyon nito na tulungan siya kung meron lang siyang pagkakataon. Yun na lang ang karampot na pag-asa na pinangahawakan niya. Huwag kang mag-alala, Mrs. Mondragon. Tutulungan kita. Sa ngayon, huwag niyo po munang ipaalam kay Sir Limbert dahil wala rin naman siyang magagawa. Dahil nasa malayo. Tutulungan kitang makalabas. Kapag nasa labas ka na, ikaw na pong bahala sa amin dito na maiiwan kasama ng babaeng yun. Sagot nitong namula na rin doon ng mga mata. Bumuhos pa ang mga luha ni Talia. Maraming katanungan ang isa-isang sumulpot sa kanyang isipan ng mga sandaling yon. Bakit ganito? Bakit parang bigla siyang nakulong sa kanilang tahanan na dapat ay safe haven niyang ng kanyang asawa? Pakiramdam niya ay hostage na naman siya ng babae. Walang magawa kung hindi hayaan na maglandas ang mga luha. Bumalik sa isipan niya ang panahon ng kabataan nila kung saan ay ginawa rin silang bihag ni Eleanor. Nagkamali ako. Sana naniwala ako sa sarili kong ina na hindi madaling magbago. Ang isang baliw. Wala na itong lunas. Hindi na kailanman gagaling dahil mas pinili nitong muling tahakin ang dati niyang landas. Muling maging masama. Patuloy na patak ng kanyang mapaklang mga luha. Ang galing niya mag-acting Napaniwala niya talaga ako dati. Kung tutuusin ay kaya naman ni Talia na labanan ang babae at pwersahin na makaalis doon. Kaso nga lang ay natatakot siya ngayon dahil hindi na lang siya mag-isa. May buhay sa kanyang sinapupunan na kailangan niyang ingatan. Buhay na hindi niya pwedeng ipagsapalaran. Baka mamaya kapag ginawa niya yun ay ito ang sumalo ng lahat at mawala. Ayaw niyang mangyari yun. Ayaw niya nang dahil sa maling desisyon ay ang anak nila ang magdusat ang mahirapan. Humanda ka sa aking babae ka. Oras na makalabas ako sa impyernong tahanan na to. Hindi na maipinta ang mukha ni Limbert na makailang tawag siya sa cellphone ng asawa at out of reach na ito. Tapos na ang kanilang meeting at excited na siyang makausap si Talia upang pag-usapan ng resulta ng check-up. Lingid sa kanyang kaalaman ay sinadyang patayin ni Eleanor ang phone ng kanyang asawa matapos na itago upang hindi lang talaga ito makontak ng kanyang anak. Umahon na ang kakaibang pag-aalala sa dibdib ni Limbert nang wala pa ring improvement sa tawag ng kanyang ginagawa. Nasa malayo siya kung kaya naman hindi niya mapigilang mag-isip na dito. Hindi mo pa rin po ba makontak si Mrs. Mondragon, sir? Tanong ng kanyang sekretary na kasabay niya naglalakad. Oo baka nalobat. Tatawagan ko na lang sa landline ng bahay. Tsak na nakauwi na yun sila. Nakahinga ng maluwag si Limbert nang sagutin ng maid ang tawag. Hindi niya naman matawagan ng kanyang ina sa pag-aakalang nasa apartment niya pa ito at hindi pa nakakauwi ng kondo, kaya useless lang din kung itong istorbuhin. Hi, nakauwi na ba dyan si Talia mula sa ospital? Magsasalita pa lang ang maid na siyang nagdala ng hapunan ni Talia ay inagaw na ni Eleanor ang telepono sa kanya. Pinandilatan siya ng mga mata kung kaya naman tinikom na lang ng maid ang kanyang bibig kahit nais nang magsumbong. Limbert anak, napatawag ka. Malumani na sagot ni Eleanor na animo yung sandaling yun ay nasa tamang katinuan. Kamusta ka dyan? Kamusta ang lakad mo? Dugtong na tanong niya upang hindi ito makapagtanong agad. Mommy, nariya ka na sa kondo? Puno na pagtatakang tanong ni Limbert. Hindi naman yun bago sa kanya, ngunit ang buong akala niya talaga ay nasa apartment pa rin ito. Kung alam niya lang, sa phone number na lang siya nito tumawag. Oo, umuwi na ako kanina. Total ay tapos naman na magpalinis. Kailan ka babalik? Muli pang tanong niya upang makakuha dito ng impormasyon.
Hindi ka ba bakasan ng tinig ang boses ng ginang na parang normal lang ang lahat dito? Ilang araw pa, mommy. Siya nga pala, nariyan na ba si Talia? Muli niyang tanong upang alamin ang tungkol sa kanyang asawa. Hindi ko kasi makonta kanina pa ang phone niya. Huwag kang mag-alala sa asawa mo. Nagpapahinga pa siya sa silid niyo. Bukas ka na lang tumawag ulit. Nakauwi na? Hindi ko makontak ang phone niya. Muling di inilimbert ng tungkol sa cellphone dahil imposibleng hindi makapag-send ng message ang kanyang asawa bago magpahinga. Unless masama ang pakiramdam at nakatulog. Low bat? Hayaan mo magpahinga ang asawa mo, anak. Gusto ko nga sanang gisingin kaso mukhang hinang-hina. Hayaan mo na lang muna siyang magbawi ng lakas. Baka bukas magiging maayos ng kanyang pakiramdam. Pinandilatan ni Eleanor ng kanyang mga mata ang maid na naroon pa rin at animoy nakikinig sa kanilang usapan. Doon pa lang ay may banta ng mga mata niya na kapag nakialam ito, sa diskarte niya may pagkakalagyan ang buhay niya. Sige mommy, ikaw nang bahala sa kanya. Kapag ganyang may sakit siya, favorite niyang kainin ay sopas. Magpaluto ka na lang sa maid. Bilin pa ni Limbert na pinag-isipan na kung uuwi na ba dahil sa kalagayan ng asawa niya o hindi pa. Nag-aalala siya. Baka mamaya mahirapan ang kanyang ina. Mabuti na nandun siya na handang umalalay dito. Ipapacheck niya sa sekretary ang mga kailangan niyang gawin at kung ang iba ay hindi naman ganun kahalaga. Mabuti pang umuwi na muna siya. Hindi magandang kutob niya. Nag-aalala siya na baka malala ang pinagdadaanan ng asawa. Oo na, huwag ka na mag-alala. Mamaya kapag nagising siya, sasabihin kong kontakin ka niya. Kahit bukas na mommy. Hayaan na muna natin siyang magpahinga, baka kailangan niya yon. Ang plano ni Eleanor ay palalampasin niya lang ang magdamag ngayon at bukas ay kakausapin niyang manugang na ipatanggal nitong bata sa sinapupunan. Kukumbinsihin niya yung gawin kapalit ng kanyang kaligtasan. Hindi pwede na matuloy ang pagbubuntis nito. Kailangan na bago makabalik ang anak niyang si Limbert ay mangyari na yon. Palalabasin na lang nila na nahulog ang bata at hindi yun napag-ingatan ng kanyang asawa. Masasaktan ng anak pero yun ang gusto niya. Paniguradong papayag ang manugang niya dahil matatakot ang mawala kaagad sa mundong ibabaw dahil yun ang sasabihin niya magiging kabalik kung magmamatigas to sa kanyang gusto. Hinayaan na nga niyang magkasama silang dalawa kaya marapat lang na magpasalamat sila. Huwag na lang nilang hangarin na magkaroon ng sariling anak. Hanggat buhay siya, hindi niya ito papayagang paulit-ulit siyang magsinungaling sa kahit na anak. At least, hindi ko siya tuluyang ipapahamak. Yung bata lang ang ayaw ko masilayan ng mundong ito. Isa pa siya na makakaagaw ng atensyon ko kay Limbert. Kaagaw ko na nga si Talia. Pati ba naman ang batang yun ay hahayaan ko makihati pa ng atensyon niya? Madaling araw na nang maalimpungatan si Talia mula sa mahinang tapik ng maid sa kanyang balikat. Nang lingunin niya ito'y kagato sa menyas na huwag siyang maingay at bilisan niyang kumilos upang makaalis. Naintindihan naman yun kaagad ni Talia na nanambalik sa isipan ng mga nangyari kanina. Mrs. Mondragon, pumasok po si Madam sa kanyang silid. Hindi ko alam kung may kukun lang gamit ang banyo o ano. Bilisan niyo na po. Pagkakataon niyo na pong makaalis. Ito lang po ang tanging pagkakataon niyo, subukan yun. Napabalikwas na ng bangon doon ang babae at tinagilap ang kanyang shoulder bag. Hindi niya hangarin na magdala ng siyang katutak na damit dahil magiging abala pa yun sa kanya. Puno ng determinasyon na dahan-dahan silang lumabas sa silid. Nang sapitin nilang sali parang kidlat na hindi humihingang tinakbo nilang main door ng kondo. Tinakpan ng maid sa higaan ng una na nagmistulang katawan ng tao. Lalo na kung sa malayo lang ito titignan. Natatakot siya na baka mamaya i-check ni Eleanor yon at kaagad na malaman na wala na doon ang asawa ng anak nito. Malaman niya agad na nakatakas to. Kinakailangan makalayo na muna si Talia bago matunugan yun ni Eleanor na sa ganun ay hindi siya nito mahabol. Hindi na rin sila pwedeng mahuli ng ginang. Kailangan na maging smooth lang yon. Halika na. Hawak ni Talia sa isang kamay ng maid upang isama to. Sumama ka na sa akin. Samahan mo ko. Ganun na lang ang iling ng maid na alam agad ni Talia kung anong ibig nitong sabihin. Hindi na po. Magdududa siya kapag nawala ako. Magandang isipin niya na ikaw ang kusang tumakas. Mapapahamak ang ibang kasamahan ko kapag sumama ko sa inyo. Kaya dito na lang po ako. Uuwi na rin naman na po si Sir Limbert. Saka kapag nakalabas ka na, pwede mo na kami tulungang makalabas. Hindi na rin naman po siguro niya kami sasaktan. Gustuhin man ni Talia na isama to, hindi na lang niya pinilit dahil may punto naman siya. Mapapahamak nga naman ang mga kasamahan. Nakalabas na siya ng pinto noon at ilang hakbang na lang ay pwede na siyang lumulan ng elevator. Bumaba po kayo ng isang palapag, tapos doon na lang kayo lumulan ng elevator. Heto po ang phone nyo. Nagawa ko siyang ipuslit kanina nang hindi nalalaman ng mother-in-law mo.
Alam kong sobrang halaga niyan sa'yo. Sige na po, Mrs. Mondragon. Umalis na po kayo. Lakad na po. Mag-iingat po kayo ng baby niyo. Anang maid na maluha-luha na rin doon. Pigil ang mga luhang tinanggap yun ni Talia at sinilit sa kanyang bag. Babalikan ko kayo. Hintayin niyo ako. Oras na bumalik kayo. Kukunin ko kayong lahat. Hintayin niyo ako, ha? Isang yakap ang kanyang ginawa sa maid at tuluyan ng tumalikod upang umalis. Sinunod niya ang bili ng maid na sa susunod na palapag sa ibaba siya sa sakay ng elevator. Walang ingay na sumara ang pintuan ng kondo. Dali-daling nagtungo ang maid sa kanilang quarters at pigil ang hiningang nagkukumahog na nahiga. Tulog ng lahat kung kaya naman walang nakapansin sa kanyang ginawa maliban sa tahimik na sulok ng kondo na siyang buhay na saksi. Narinig niyang bumukas ang pintuan ng kwarto nila at nang maliit na idinilat ang mga mata ay nakitang bulto ni Eleanor. Lihim na napadasal ng pasasalamat ang maid dahil kung medyo tumagal pa sila sa labas si Talia. Tsak na nahuli na sila kaagad. Lord, ingatan mo po si Mrs. Mondragon. Huwag niyo po siyang hayaang mapahamak sa kamay ng biyanan niya. Tahimik na usal pa ng panalangin ng maid na nangingilid ng luha sa magkabilang gilid ng mata, sa labis na takot at saya. Lingid sa kaalaman niya ay gumamit lang sa Eleanor ng banyo kung kaya siya nawala sa sala. At nang makalabas ay ang unang tinignan niya ay kumigising pa sa mga maid na kasama nila. Nang makita ng babaeng tulog ng mga ito at kompleto, isinara na rin niya ang pintuan ng naturang silid ng mga yon. Ang silid naman ni Natalia ang kanyang pinuntahan upang silipin ang kanyang manugang. Maingat niyang binuksan ang pinto, hindi na siya pumasok pa doon dahil tanaw naman niya ang bulto ng katawan nitong nakahiga pa rin sa kama at paniguradong tinanggap ng pagkatalo niya. Muling isinara ni Eleanor yun at bumalik sa sofa. Inaya niya pa si Janice na magbantay at kasama niyang huwag nang matulog ng gabing yun upang masiguradong hindi magawang makaalis si Talia ng kondo upang tumakas. Baka sa mukha ni Janice ang pagtutol niya sa mungkahing yun ng ginang na kapag nalaman ni Limbert ay tsak na magiging malaking gulo yun sa pagitan nilang mag-ina. Ang buong akala pa naman ni Janice ay ayos ng alaga niya. Pero madam, huwag ka nang umalma. Hindi tayo pwedeng matakasan ng aking manugang. Mabubuliliyas ang mga plano ko. Singhal ni Eleanor na pinalisikan ng kanyang mga mata ang caregiver niya. Hindi siya pwedeng makalabas ng kondong ito. Tumahimik na lang si Janice. Kahit pa ng mga sandaling yon ay antok na antok na. Hindi na lang siya nakipagtalo sa ginang dahil hindi rin naman siya nito papakinggan. Sa palagay niya nga, mas lalo nagkasira ito sa tuktok. Sinong matinong ina na tatanggihan na magkaroon ng apo sa anak niyang merong asawa? Sinamahan niya sa Eleanor na maupo lang sa sofa. Walang ibang dadaanan si Talia kung tatakas ito kung hindi sa harapan nilang dalawa. Imposible na gumamit ito ng bintana. Masyadong mataas ang palapag na yon at hindi siya mabubuhay kung pipiliing tumalon dito. Ilang oras na lang naman ang hihintayin natin. Pinagpahinga ko lang siya. Kakausapin ko ng masinsinan bukas. Okay po, madam. Halatang napipilitang pagsang-ayon ni Janice. Kahit nakabado na sa ginagawa na naman ni Eleanor, naghalo ng mga butil ng luha at pawis si Talia habang pigil ang hiningang lumalabas ng lobby ng naturang building. Nakapantulog siya noon, gulo ang buhok, namumulang mga mata at halatang umiyak ng dahil siya pamamaga nito. Hindi tuloy maiwasan na pagtinginan siya ng mga guard at ilang staff na hindi naman siya hinarangan. Naisip nila na baka may emergency kung kaya naman malalaki ang hakbang ni Talia na halatang may pagmamadali. Sana may taxi, Lord. Kailangan ko po ng taxi, please. Paulit-ulit niyang inuusal sa kanyang isipan yun.